Hello, ladies and gentlemen. This is Sunny, and I would like to share to you some reminders for the preparation of God plan and budget for 2025. So you may use this if you want to have a guide for the preparation of your God plan and budget. You may use this video. Let's start. What are to be considered in the preparation of God plan and budget? And you can use this in the school level or in the division level. So there are basically four which I have included here. One is the results of your gender mainstreaming evaluation framework, or we call that GMEF, on the following key areas. Okay, itong GMEF na ito is a tool to find out kung nagawa natin yung kailangan nating gawin in terms of, may mga areas po yan, in terms of policy, people, enabling mechanism or mechanisms, and PAPs or the programs, activities, and projects. So how is that? I'll show you this one. Let's have a glimpse of that para makita ninyo kung anong laman yan. So this is what I'm talking about. Yung mga areas on policy, anong hinahanap dyan? No? So, meron yan dito ng areas na ito, generally, at meron din ng detalye yan doon mismo sa loob ng sheet na ito on policy. And then, there is a score here. May corresponding score and may subtotal dyan. So, malalaman natin later on kung anong level tayo. Basically, kasi dito sa GMEF, we have 1 to 5 level. Ang 1 ang pinakamababa at 5 yung pinakamataas. So, anong mga hinahanap dito? But, before that, I'll show you first the content of the different sheets. Sheet on policy, yan. Let's show you that. Meron yan ng mga descriptors dyan. And if you were able to do it, you put there yes. Kung hindi naman or partly lang, okay. You put partly. May corresponding points din yan. At kung no, ayun, no. Kung hindi na isagawa. So aside from policy, we also have sheet for people or area for people. You also have for enabling mechanism and the programs, activities, and projects. At i-compute po yan lahat para malaman kung anong level na po tayo. So, let's go back to, ayan, anong hinahanap dito sa policy. Issuance of initial policies on God with corresponding points. Kailangan po kapag naglagay tayo dyan ng partly o kaya yes, meron po kayo ng evidence as they're going to check the means of verification na ito nga ay partly nagawa o kaya nagawa siya mismo or hindi siya nagawa. Siyempre, pag hindi nagawa, hindi nahanapin yun. And then, issuance of policies to mainstream God in the organization. What else? Integration of God in the organization's policies. Next, updating and continuous enhancement of God policies and model God policy. And then may subtotal yan dito. Let's go to the next on people, on establishing GFPS or God Focal Point System. Meron na po ba tayo ng God Focal Point System? And then do we have God Champions and God Advocates? So meron yan ng corresponding points dyan. On God Initiatives and Capacity Development Activities, meron ba tayo ng mga God activities? For example, as to gender sensitivity, as to God-related laws, as to God attribution, how to conduct the proper planning, yung sex-segregated data, gender analysis, at marami pang iba sa gender and development. Next is God sponsorship and related programs. And then God champions as program implementers. Do we have that in our office, in our agency? And God experts. Okay, let's go to the next one on enabling mechanism. Setting up of essential God mechanisms, functional God mechanisms, integration of God in the organization's mechanisms, and advanced God structures and systems, model God structure and or structures and systems. So in our organization, meron na ba tayo ng mga structures to ensure that we mainstream or we integrate gender and development? Yan. Next one is on programs, activities, and projects, or we call them PAPs. So, anong mga hinahanap dyan? Initial activities to facilitate God mainstreaming. So, sa planning ba, included na ba dyan ang pag-mainstream or pag-integrate ng God sa ating mga programs, activities, and projects? Are they attributed already? Ayan. Establishing commitment towards God mainstreaming. No? Baka nandyan na ba yan sa mga ating mga
memoranda issued na dapat ay kinukonsider yan. GAD application, GAD commitment and institutionalization, GAD or model POPs. Ayan. So, and then after that, ay titingnan na po natin ang overall level. Makikita dyan, based on the scores, dito meron ng 56 for example, that's level 2. And then, dito yan makikita kung anong ibig sabihin ng level 2. Installation of strategic mechanisms, no? Meron din siya ng overall level. So, makita natin, installation of strategic mechanisms. Sa level 1 kasi, foundation formation, 2, installation of strategic mechanisms, 3, GAD application, 4, commitment enhancement and institutionalization, and 5th ay replication and innovation. So, ang pinakamataas ay ang number 5. Now, let's go back to our discussion earlier on GMIF. So, yan ang ating binabanggit. Results of your gender mainstreaming evaluation framework. Mataas ba tayo sa policy, sa people enabling mechanism or POPs, or dito sa 4 saan tayo mababa? Kasi kung saan tayo mababa, doon dapat natin tingnan at i-include natin yung mga issues na nakita natin doon sa GAD plan and budget. Hindi pwedeng gawa lang ng gawa na walang basehan. So, please respond to the areas where you got low scores, and they should also be reflected in your GAD plan and budget for 2025. Let's go to number 2. Sex disaggregates the data of your school report card. So, meet with the GAD focal point system or the GFPS. Hindi pwedeng tayo-tayo lang gumagawa ng GAD plan and budget, no? At hindi alam ng iba. Hindi rin na-include yung concerns at nakita ng iba gamit ang gender lens. Yeah? Gender lens. Magkakaroon lang tayo niyan if we are already gender sensitive. And revisit your school report card. You may find data which indicate wide gaps or disparities between boys and girls, male and female learners. You may conduct gender analysis to know the possible GAD issues which may be considered in the GAD plan and budget for 2025. Example, makikita nyo sa inyong report card, siguro at iba pang datos. Sa datos ninyo mula sa guidance, sa datos ninyo mula sa iba pang datos ninyo sa eskwelahan, makikita nyo dyan. For example, doon sa mga readers at non-readers, tingnan ninyo kung alin ang marami dyan. Sa non-readers, babae o lalaki. Doon sa mga learners at risk of dropping out, no? Doon sa mga nare-retain sa year level, makikita ninyo karamihan dyan, lalo na yung mga negative indicators, mga lalaki ang marami. Bakit? So, there's a gap. There are disparities. Na kung tayo ay gender sensitive, ay, ito pala yung gamit ng sex-segregated data na to, boys and girls. Makikita natin ang disparity. And if we are gender sensitive, dapat meron tayo ng program, activity, or project na ginagawa to respond to that need na pwedeng i-include natin sa GAD plan and budget, because that is becoming more gender responsive in a realistic manner. Hindi yung gawa-gawa lang na GAD plan na hindi naman siya sumasagot doon sa tunay na sitwasyon, for example, in the school. Ayan. So, tingnan natin yung ating school report card at yung iba pa nating sex-segregated data available in school na pwedeng basehan para tayo ay mag-include ng mga programs, activities, and projects doon sa ating GAD plan and budget. Number 3, GAD agenda of DepEd. We're so happy to know that at present meron na po tayong draft na GAD agenda. So even though it's not yet officially issued to the field by DepEd, should you wish to use this as reference, you may consider those agenda as they underwent long and tedious process in identifying DepEd agenda, which should be prioritized by the agency. Bakit ito naging DepEd agenda? Kasi ito yung mga issues na nakita na kailangan tugunan, at dito dapat muna tayo mag-focus as an agency. Now, if you find this priorities and issues nakikita ninyo sa school level o kaya sa division o kaya sa region, then we can respond to these issues, no, na matugunan muna. Okay? So, that's it. Number 4, previous GAD plan. Hindi ibig sabihin na tapos na tayo mag-implement for this year ay hindi na natin magagamit yung ating previous GAD plan. Kasi alam naman natin
na ang pag-respond sa mga issues and concerns ay hindi naman isang taon lang. Meron dyan 3 taon, 4, 5, 6 na taon. Hanggang maklose yung gap doon halimbawa sa non-readers natin, doon sa at risk of dropping out, doon sa hindi masyadong performing na mga bata, at sa iba pang mga issues na nakikita natin, mga datos mula sa guidance, sino dyan, babae, lalaki, ang nagiging victim, for example. Yan, magagamit natin ang mga yan at tingnan natin kung itutuloy pa natin yung laman ng ating mga God plans. Andyan yung ating mga advocacies, hindi naman yun basta-basta matatanggal, no? And then yung iba pa nating mga programs, activities, and projects na maaaring reflected doon sa ating annual implementation plan o kaya sa school implementation plan, sa AIP or sa SIP natin, no? Okay. Now let's proceed. What are the main parts of the God plan, no? Generally, meron yan dyan ng organization focused. Yun yung mga programs, activities, and projects which the organization may benefit from. And then, maaaring siguro ang God monthly advocacies ninyo ay nandyan depending on who will benefit. Is that the organization or the clients? So, next is client-focused. God issues addressed through PAPs or PAPs natin. Or yung God monthly advocacies natin depending on who will benefit. So, generally, ang ating clients, of course, yung ating mga learners, number 1. Kaya sa ating God plan and budget, dapat ang priority natin ay ating mga learners, ang ating mga teachers, non-teaching personnel, and even the parents who are our partners in educating the children. At yung pangatlong bahagi ay yung God attribution of PAPs. Yan. So, ito generally, medyo bata pa tayo sa bahaging ito. But, we need to ensure na yung ating mga programs, activities, and projects ay integrated na dito ang gender and development. So, how do we do that? Siyempre, pag manakita tayo mga issues and concerns at meron tayo mga programs, activities, and projects na pwedeng i-implement, baka pwede na natin ditong i-integrate. Baka may mga issues and concerns dyan, God issues and concerns na pwede nang i-integrate. So, how do we do that? Of course, we have to create a proposal. We have to make a proposal to be subjected to Hagadaga tool or HGDG tool. And then, kung magkano dyan, ilang porsyento amount ang pwedeng ma-attribute, we have to reflect that already in the plan. Now, ito bago din sa atin ito, ewan ko kung ginagawa na ng iba, yung salary computation, ito yung sa personal services. Salary computation of attendees, may mga attend dyan na teaching and non-teaching, may sweldo yan. Ilang oras o araw silang umattend. We have to compute because they have to be included already in the attributed amount dyan sa bahaging yan. And so far, we were appreciated by COA on this one. Generally kasi ang problema dyan kapag hindi natin ito na-include already sa ating God plan and budget, magkakaroon ng variance. Maaring lumobo, tumaas. Bakit tumaas? Hindi makita ng COA kung saan ang galing. Kasi hindi reflected sa God plan and budget. Pero kung sa plan and budget, sa target pa lang natin nakalagay na iyan, tapos ni-reflect na lang natin yan sa ating accomplishment report, then wala tayong problema doon. Pero kung hindi siya included sa God plan and budget, magkakaroon yan ng variance at pwede tayong makowa later on. So far yan po ang laman ng ating explainer video. Let me have a summary of this one. So in summary, what do we need to consider? One is GMF, the results of your gender mainstreaming evaluation framework, kung anong results niyan. Tingnan ninyo kung ano yung mga PAPs na pwedeng gawin, no? Mga activities na pwedeng gawin to respond to those needs. Alin ang pinakamababa, yan ang include natin sa God plan and budget natin. For example, training of people, establishment of enabling mechanism, and then integration sa PAPs. So, yun, tingnan ninyo yan. And then, number 2, sex-segregated data of your school report card, no? So, tingnan ang datos at tingnan bakit ganito, ano ang kwento sa likod ng numero at ano ang pwedeng gawin. O yan pala ang purpose ng ating sex-segregated data. Hindi yung nag-separate lang tayo, nag-segregate lang tayo pero wala naman tayong ginawa. To become gender sensitive or responsive kapag nakita natin na there is a gap
or there are disparities at meron ng gender issue, we can do something about it through our PAPS, programs, activities, and projects. And by doing that, we are becoming gender responsive. Number 3, God Agenda of DepEd. Ayan. So, meron tayo ng God Agenda, a draft, but should you wish to use this as your reference para doon na rin patungo yung ating mga efforts sa gender and development, ano ba ang priorities muna ng DepEd in terms of 3, 5, or 6 years? Baka meron din ng ganung mga issue sa inyong school, sa division, sa region, then pwede siyang i-include na doon sa God Plan and Budget. What else? Previous God Plan. So, tingnan natin ano dito ang na-implement, ano yung hindi. Ano yung itutuloy natin, ayun, ano yung hindi. So, as to main parts of the God Plan, we have organization-focused, client-focused, and God attribution of PAPS. Now, in terms of other explainer videos, probably we need to create explainer videos on ano ba talaga ang content ng GMF, ano yung God Plan and Budget template that we're using, ano ang pwedeng i-include sa plan at hindi pwedeng i-include, at ano yung pwedeng i-justify. And then, ano ang laman ng Hagadaga tool or HGDG tool, how to accomplish that, and the possible content of a proposal to be subjected to Hagadaga tool. Ayan, so if you have some questions and if you have some clarifications, pwede po kayong mag-comment dyan, and hopefully I could have time to respond to your queries. You can also contact me so that we can work and help each other as to the preparation of God Plan and Budget. Thank you also for those yung maka-collaborate natin, ano? Now, if you find this video helpful, you may share it to others as guide. And you may like this video and share it to others. You may subscribe to the channel for more contents like this. Thank you very much.